What's up mga kadisgrasya, usapang scam na naman tayo sa sobrang galing at innovative na ng mga scammers ngayon na yung perang pinaghirapan mo kaya na nilang makuha o manakaw sa simpleng pagpindot o pagsunod mo lang. Kaya kung ikaw ay nakatanggap ng text message o mensahe na naglalaman ng link, magdoble ingat. Kasi kaya na nilang magpanggap na sila ay galing sa ahensya ng gobyerno tulad ng PhilPost. Magpapadala sa iyo ng mensahe na your package has been returned and cannot be redelivered. Kailangan mong i-verify ang iyong identity. Pwede mong gamitin ang link na ito. Pangalawa, nagpapanggap na sila ay galing sa ahensya ng LTO. Nang magpapadala sa iyo ng mensahe na you have a traffic violation na kailangan mong bayaran within 3 days, kung hindi makakansila ang rehistro ng iyong sasakyan. Mabuti na lang kung wala kang sasakyan kasi alam mo na. Pangatlo, nanalo ka ng jackpot kahit hindi ka tumaya at napakarami pang iba tulad ng paggamit nila sa pangalan ng bangko. Kaya dinaig pa nila si Johnny Sim kung propesyon ang pag-uusapan. However, napakadali lang naman po i-verify ang legitimacy ng isang mensahe kasi majority naman ng mga scammers ay gumagamit ng pare-parehong link na nagtatapos sa TW. Alam naman po natin kung ito ay galing sa gobyerno, nagtatapos po ito sa .gov.ph at gumagamit po ito ng HTTPS. Pangalawa, may call to action na kailangan mong i-verify ang iyong identity. Kailangan mong ilagay ang iyong mga sensitibong impormasyon. Pangatlo, may sense of urgency na kailangan mo itong bayaran within 3 days. At mapapaniwala ka talaga kasi sobrang legit tingnan ang kanilang website pag ginamit mo ang link na kanilang ipinadala. Pero ito lang po ay nakapatong sa legit na website ng ahensya ng gobyerno. Kaya pag nag-navigate ka po at may pinindot ka, mababalik ka po sa legit na website ng gobyerno. Mapapansin mo po ito sa pagbabago ng URL. So anong mangyayari kapag napaniwala ka na nila? So kapag napaniwala ka na po nila, ito po ang pwedeng mangyari. Pwede po nilang gamitin ang iyong sensitibong impormasyon sa kanilang mga illegal na transaksyon. Pwede din po nilang manakaw ang lamang pera sa iyong e-wallet at bangko. At pwede din pong gamitin nila ang iyong mga sensitibong impormasyon para mag-apply ng utang sa mga online lending application. Baka magulat ka na lang na may utang ka na. Kaya magdoble ingat at ibahagi sa iba ang nalaman mong impormasyon para makatulong sa kapwa. At kung ikaw man ay nakatanggap ng mga spammy messages ngayon, pwede mo pong gamitin ang Google Messages as your default messaging platform. Kaya po nitong i-identify kung ito ay isang spammy messages. At kaya niyang mag-block ng mga messages na may lamang link. At kung wala ka naman ito, pwede mong install ang host calling sa Play Store or sa Apple na may kaparehong features. At kung gusto mo ng mga valuable content, you can follow and subscribe. Thank you.